Habang nagpapatrolya sa disyerto, napansin ng isang Amerikanong sundalo ang isang Iraqi soldier na lumabas mula sa bunker. May hawak na puting tela at kumakaway. Bigla itong humawak ng baril, kaya't agad siyang pinaputukan ng sundalo. Lumapit ang kanyang mga kasamahan, mga baguhan sa digmaan at natuwa sa pangyayari. Palapit na ang pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng US at Iraq. Abala ang mga sundalo sa pagdakip sa mga sumusukong Iraqi soldiers. Pinaghubad nila ang mga bihag at pinapalitan ng normal na damit. Ngunit may isang bihag na tumangging maghubad. Pilit nila itong hinubaran at nagulat nang makakita ng nakatagong papel sa kanyang puwet. Nang buksan nila ito, isa itong mapa. Matapos suriin, naghinala silang ito ay patungo sa isang bunker na naglalaman ng mga nakaw na gintong kayamanan na itinago ni Saddam Hussein mula sa Kuwait. Balikan natin ang kwento ng war action movie na Three Kings. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Noong 1991, katatapos lang ng Gulf War laban sa Iraq. Sa isang kampo sa gitna ng disyerto, 3 sundalong Amerikano ang sabik ng makauwi. Si Sergeant Troy Barlow, isang bagong ama, si Staff Sergeant Chief Elgin, pansamantalang naka-leave mula sa trabaho sa airport, at si Major Archie Gates na magre-retiro na sa loob ng 2 linggo at may lihim na relasyon sa isang reporter na si Kathy, kapalit ng Special Stories. Masaya sila na tapos na ang labanan, pero nababagot din dahil wala ng aksyon sa kampo. Habang magkasama sina Archie at Kathy, nabanggit nito ang kumakalat na balita tungkol sa mga nakaw na ginto ni Saddam Hussein. Nahuli silang magkasama ng isa pang reporter, si Adriana, na galit dahil wala siyang makuhang magandang istorya. Hindi nagtagal, pinagalitan si Archie ni Colonel Horn. Trabaho mo ang bigyan ng magagandang istorya ang mga journalist para mabigyan ng magandang imahe tayong mga sundalo, sigaw ni Horn. Wala na akong pakialam, magre-retiro na ako at wala naman tayong nagawa rito, sagot ni Archie. Hanggat nandito ka pa, gawin mo ang trabaho mo, tugon ni Horn. Patuloy sa pagsusuri ng mapa sina Chief at Troy, kasama ang matalik na kaibigan ni Troy na si Private Conrad Vig. Abala sila sa pag-aaral ng bawat detalye nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Major Archie Gates. Proctology tent ba to? O baka naman urology, ear, nose, and throat? Sarkastikong sabi ni Archie. Tumawa si Conrad pero agad siyang natahimik nang mapansing seryoso si Archie. Lumapit ang Major, kinuha ang mapa, inamoy ito at nakumpirmang ito nga ang hinahanap niya. Nireport niyo na ba ito sa kapitan niyo? Tanong ni Archie. Hindi pa sir, sagot ni Troy. Upo kayo, utos ni Archie. Natuwa sina Chief at Troy. Alam nilang pareho sila ng iniisip ni Archie. Gamit ang kanyang expertise, tinutok ni Archie ang UV flashlight sa mapa. Biglang lumitaw ang isang lihim na marka. Hindi lang to basta mapa. $700 milyong na bullion cubes ang nakasalang dito. Ninakaw ni Saddam mula sa mga sheikh. Wala akong problema kung nakawin din natin to sa kanya, sabi ni Archie. Nalito si Conrad. Ito ba yung cubes na nilalagay sa sopas? Ginto, Conrad, ginto, sagot ni Troy. Habang nagpaplano ng operasyon, sinabotahe ni Archie ang reporter na si Adriana Cruz. Inutusan niya si Walter, isa sa kanyang mga kasamahan, na iligaw ito gamit ang isang peking mapa. Ang plano nila ay pumunta sa bunker kinaumagahan at bumalik bago magtanghali upang walang makahalata. Habang bumibiyahe sa disyerto, naglalaro ang 3. Naghahagis sila ng bola sa ere at isa-isa itong binabaril. Hindi pa nakontento si Conrad, kaya nilagyan niya ng explosives ang mga bola na ikinatuwa nilang lahat. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, narating nila ang lokasyong nasa mapa. Sa kanilang pagdating, natuwa ang mga residente sa lugar nang makita ang mga Amerikano. Gamit ang ceasefire order ni President Bush, ginapos nila ang mga sundalong Iraqi at pinadapa. Biglang lumapit kay Troy ang isang babaeng umiiyak, humihingi ng tulong para mabigyan ng gatas ang kanyang anak. Nabigla si Troy, pero binaliwala muna ito at nagmadaling hanapin ang bunker. Naiwan si Conrad sa labas upang pakalmahin ang mga residente. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagsilabasan ang mga residente, umaasang mabibigyan sila ng tulong ng mga Amerikano. Samantala, pumasok sina Archie sa bunker at sinubukang pilitin ang mga sundalong Iraqi na magsalita. Ngunit iginiit ng mga bihag na nasa kabilang bunker ang mga ginto. Sa labas, biglang nagkagulo nang dumating ang isang container truck. Hinarang ito ng mga sundalong Iraqi at diretsahang pinasabog gamit ang grenade launcher. Kasabay ng pagsabog, lumabas sina Archie mula sa bunker at nakita ang nagliliyab na sasakyan. Doon nila napagtanto na naglalaman pala ito ng gatas. Agad silang tumuloy patungo sa kabilang bunker, ngunit hinarang sila ng mga residente. Sa harap nila, nasilayan nila ang matinding gutom at paghihirap ng mga tao. Pilit nilang iniinom ang natapong gatas sa lupa at nag-aagawan sa natitirang pagkain. Sa kabila ng pagmamadali, hindi nila kayang balewalain ang kalagayan ng mga sibilyan. Pinamigay nila ang mga dala nilang pagkain bago mabilis na umalis upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Huminto sila sa lokasyong ibinigay ng sundalong Iraqi.
pero napuno sila ng tanong sa kanilang nasaksihan. Anong nangyari sa mga tao roon? Bakit pinasabog ang truck? Bakit sila nagpapatayan? Tanong ni Conrad, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hinimok ni President Bush ang mga Iraqi na mag-alsa laban sa pamahalaan ni Saddam. Sagot ni Archie. Bilang ganti, ginugutom ng mga sundalo ang mga residente upang hindi sila makalaban. Dagdag pa ni Archie. Sinimulan nilang hanapin ang bunker, ngunit napagtanto ni Archie na niloko lang sila. Bigla niyang naalala ang isang balon na nadaanan nila kanina. May mga sundalong nagbabantay roon. Sigurado siyang iyon ang totoong lokasyon ng bunker. Agad nilang binalikan ang lugar at pumasok sa lihim na bunker. Hawak ang isang papel. Sumigaw si Archie. Ayon sa ceasefire agreement, kukunin ng US military ang lahat ng ninakaw ng Iraq mula sa Kuwait. Lahat ng narito ay ibabalik namin. Sa loob, nadatnan nila ang mga sundalong Iraqi. Nagpapakasasa sa isang silid na punong-puno ng mamahaling appliances. Sa kabilang kwarto, natagpuan nila ang isang lalaking tinotorture, si Amir Abdullah, isang rebelding lumalaban sa rehimeng Iraqi. Problema ito ng Iraq, bihag namin siya. Huwag kayong makialam, matigas na sabi ng isang sundalong Iraqi. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Archie. Agad nilang pinalaya si Amir at inilabas sa bunker. Sa labas, masayang sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. Luhaang niyakap ang padre de pamilya na muntik nang mawala sa kanila. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang hinahanap, isang silid na punong-puno ng kayamanan. Tumambad sa kanila ang napakaraming ginto at kumikinang na gold bars, ang mga ninakaw ni Saddam mula sa Kuwait. Sa labas, hindi na makontrol ni Conrad ang sitwasyon. Dumating ang mas maraming sundalong Iraqi kasama ang kanilang leader at muling hinuli ang kanilang bihag. Habang patuloy sa paghahakot ng mga ginto, lumapit ang Iraqi leader kay Archie upang makipag-usap. Nag-alok sila ng tulong upang maikarga sa truck ang mga ginto kapalit ng agarang pag-alis ng mga Amerikano. Gusto ng leader na makuha muli ang kontrol sa mga sibilyan bago pa lumala ang sitwasyon. Sa una, maayos ang lahat. Walang putukan, walang gulo. Ngunit habang patapos na sila, biglang nagmamakaawa ang asawa ni Amir. Umiiyak at sumisigaw, pilit na pinipigilan ang kanilang pag-alis. Nakita nilang umiiyak din ang anak nilang babae habang humihingi ng tulong. Alam ni Archie na hindi sila maaaring makialam, kaya pilit niya itong binaliwala. Sa isang iglap, isang sundalong Iraqi ang biglang bumaril sa babae. Napasigaw ang bata habang marahas siyang hinila ng sundalo. Napaiyak si Amir, nagpupumiglas pero wala siyang laban. Hindi na kinaya ni Archie ang nasaksihan. Agad siyang kumilos upang tulungan ang kawawang pamilya. Biglang naging masalimuot ang sitwasyon ng mga Amerikanong sundalo. Nagkaroon ng putukan. Gumanti sina Archie at pinatumba ang kalaban. Samantala, nakita ni Conrad ang paparating na tangke at reinforcement ng mga Iraqi. Kailangan nilang tumakas agad kasama ang mga nailigtas na sibilyan at ang mga kahon ng gintong kanilang nakuha. Habang tumatakas sila sa gitna ng disyerto, biglang nagpakawala ng tear gas ang mga humahabol na sundalong Iraqi. Kumalat ang nakakaluha at mapait na usok sa hangin dahilan upang mag-panic ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Archie ang mga landmine sa paligid. Tumalon sila sa sasakyan, ngunit sa kasamaang palad, napalayo si Troy. Nakita niya ang dalawang bata na tumakbo palapit sa mga landmine, agad niya itong hinabol. Iniwan niya ang bag na ginto para maligtas ang mga bata, pero hindi niya namalayan, bigla siyang hinuli ng mga Iraqi. Samantala, magkasama sina Archie, Chief at Conrad na nasugatan sa mata dahil sa pagsabog. Nagwala si Conrad nang mapansing nawala si Troy. Hindi siya mapigilan ni Chief kaya napilitang suntukin siya upang kumalma. Habang nahihirapan silang makakita sa gitna ng makapal na usok, biglang dumating ang mga rebelde, mga taga-suporta ni Amir. Agad nilang tinulungan ang mga Amerikano at dinala sila sa isang ligtas na bunker. Sa loob, nanginginig sa galit, nagsisigaw si Conrad, "Kailangan nating iligtas si Troy." Halos maiyak siya sa sobrang pag-aalala. Sinisisi niya si Archie sa nangyari. Ngunit matigas ang boses ni Archie nang sumagot, "Wala na akong ibang pagpipilian sa panahong iyon." Samantala, dinala si Troy sa isang kampo ng Iraqi. Agad nilang hinubad ang kanyang uniforme upang hindi siya magmukhang sundalo. Kinulong siya sa isang madilim at maruming silid, puno ng kung ano-anong gamit. Sa paghalungkat, napansin niya ang isang kahon na puno ng mga lumang cellphone. Isa-isa niya itong sinubukan, umaasang makatawag ng tulong. Sa wakas, may isang gumana. Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang asawa. Binigay niya ang kanyang lokasyon para ipaalam sa kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto. Isang sundalong Iraqi ang dumating at hinablot siya. Dinala siya sa isang silid, ang torture room. Sa loob, nakatayo si Captain Said. Malamig ang ekspresyon habang nag-aayos ng mga wire na tinali sa tainga ni Troy. Nagsimulang inihayag ni Troy ang kanyang galit sa Amerika. Sinasabi niya na ito ay isang bulok na bansa. "Alam mo ba kung sino ang pumatay sa mag-ina ko? Ang bansang ipinaglaban mo." Nanlaki ang mata ni Troy. "Binomba ng Amerika ang tahanan ko,
Ang anak ko, natabunan ng gumuhong gusali. At ngayon, nandito ka, naghahanap ng ginto, habang kami ay nagluluksa. Sumenya si Said at agad na pinaandar ng kanyang tauhan ang dekuryenteng wire na nakakabit sa katawan ni Troy. Pumalahaw si Troy sa sakit. Masakit, di ba? Bulong ni Said. Pero wala kayong pakialam sa mga buhay na nawasak dito. Para sa inyo, tapos na ang digmaan. Pero para sa amin, ito ang tunay na impyerno. Isipin mo, ano ang mararamdaman mo kung pasabugan ko ng bomba ang anak mo? Hindi napigilan ni Troy ang kanyang luha. Sa kabila ng sakit, unti-unting lumilinaw sa kanya ang puot ng lalaking nasa harapan niya. Samantala, nagkasundo sina Archie at Amir na magtulungan. Nais ni Amir na ihatid ang kanyang grupo sa Iranian border dahil makakapasok lamang sila doon kung may kasamang mga Amerikano. Bilang kapalit, tutulong siya sa pagsagip kay Troy. Nagsimula silang maglakbay, bit-bit ang mga gintong nakuha habang naghahanap ng sasakyang magagamit. Pinuntahan nila ang isa pang kasamahan ni Amir. Dito sila nakahingi ng tulong na mabigyan ng sasakyan para sa kanilang biyahe. Doon nila natagpuan ang isang garahe na puno ng mamahaling sasakyan, mga ninakaw mula sa Kuwait. Habang pinag-uusapan ang plano, sinabi ni Amir na may isang tao lang ang tunay na kinatatakutan ng mga sundalong Iraqi, si Saddam Hussein. Samantala, sa kabilang panig, natanggap na ni Colonel Horn ang mensahe mula sa asawa ni Troy. Agad silang kumilos at sinimulang hanapin ang nawawalang kasamahan. Kinaumagahan, sinimulan ni na Archie at Amir ang mapangahas na misyon. Mabilis na dumating ang Peking convoy ng mga sundalo, malalakas ang sigaw. Parating na si Saddam Hussein, papatayin niya tayong lahat. Nagulantang ang mga bantay na Iraqi. Nang makita ang convoy, nagkagulo sila, nanginginig sa takot at hindi alam ang gagawin. Isa-isa silang nagtakbuhan habang ang iba ay naparalisa sa labis na pagkabigla. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni na Archie, Chief, Conrad at ang mga rebelde ang pagkakataon. Mabilis silang sumalakay at tuluyang pumasok sa bunker. Si Chief agad na binuksan ang mga nakasaradong kulungan. Pinalaya ang mas maraming bihag. Samantala, narating ni Archie ang silid kung saan nakagapos si Troy. Walang pag-aalinlangan, binaril niya sa paa si Said bago pinakawalan si Troy. Hinawakan ni Archie ang baril ni Troy at iniabot ito sa kanya. Binibigyan ng pagkakataong makaganti. Tinutok ni Troy ang baril kay Said, pero bago siya makaputok, bumalik sa isip niya ang mga sinabi ng Iraqi officer. Ang puot, ang hinanakit, ang mga pamilyang winasak ng giyera. Hinayaan niya itong mabuhay. Sa labas, dumating na ang mga helicopter reinforcement ng Iraqi forces kasabay ng muling pagsiklab ng sagupaan. Nagpaputok ang mga sundalo, bumagsak ang mga gusali at nagkalat ang putukan sa himpapawid. Pero si Chief, gamit ang bola na nilagyan ni Conrad ng C4 explosives, pinasabog ang paparating na helicopter. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Tumahimik ang lugar. Lumabas si Troy. Hinahanap ang kanyang kaibigang si Conrad. Sa di kalayuan, nakatago si Conrad sa ilalim ng isang bangkay. Nang makita si Troy, tumayo si Conrad at masayang tumakbo papalapit sa kanya. Ngunit hindi nila namalayang may natitira pang kaaway. Sumigaw si Troy habang pinipigilan ang pagdurugo ng kaibigan. Sa labis na pag-alala, tumayo si Troy at sumigaw ng tulong kay Charlie. Sa kanyang paglingon, hindi niya napansin ang isa pang kalaban. Isang bala ang tumama kay Troy. Bumagsak siya sa lupa, hingal na hingal. Agad namang binaril ni Charlie ang kalaban at sumugod palapit kay Troy. May butas sa kanyang baga. Dali-daling nilagyan ito ni Charlie ng flutter valve sa dibdib. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na kinaya ni Conrad. Dahan-dahan siyang nawalan ng malay habang nakatitig kay Troy. Sa kabila ng lungkot at galit, pinilit nilang magpatuloy. Marami na silang nailigtas, mga inosenteng buhay na hindi dapat nadamay sa giyera. Bitbit ang bigat ng pagkawala ng kanilang kaibigan, itinuloy nila ang kanilang misyon. Sa kabutihang palad, may nahanap silang radyo. Agad itong ginamit ni Archie para tawagan si Walter, ang kanyang inutusan na magsabotahe sa reporter. Inutusan niya itong humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at magpadala ng dagdag na sasakyan. Kasabay nito, sinabi rin niya kay Walter na isama ang reporter na si Adriana Cruz. Bago sila umalis, nagbigay sila ng tig-iisang ginto para sa mga pamilyang kanilang nailigtas, isang bagong simula para sa kanila. Ang natitirang ginto ay kanilang itinago. Maya-maya, dumating ang hinihintay nilang military trucks kasama si Adriana. Nahanap niyo ba ang ginto? Tanong ng reporter, may halong pag-aalinlangan. Hindi, sagot ni Archie. Pero marami kaming natulungan. Mamamatay silang lahat kung hindi natin sila tutulungan. Makukulong kayo dahil dito, sagot ni Adriana. Iniisip ang posibleng kapalit ng ginawa ni Archie. I-cover mo ang buong pangyayari. Ito na ang pagkakataon mo, tugon ni Archie. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adriana ang matinding determinasyon sa mga mata ni Archie. Wala na siyang naisagot. Tahimik siyang sumama upang tumulong sa paghatid ng mga tao sa ligtas na lugar. Bumiyahe ang convoy ng mga truck patungo sa border.
Pagdating malapit sa hangganan ng Iraq at Iran, natanaw nila ang mahigpit na pagbabantay ng mga sundalo. Nagpresenta sina Archie, Chief at Troy na sila mismo ang maghahatid sa mga pamilya upang protektahan ang mga ito mula sa mga sundalong Iraqi. Samantala, si Adriana ay patuloy sa kanyang pagre-report. Dokumentado ang bawat sandali. Ngunit biglang dumating si Colonel Horn sakay ng isang helicopter kasama ang kanyang mga tauhan. Hinarang nila sina Archie bago pa makatawid ang mga refugee. Sinubukan nilang tumakbo pero agad silang napigilan ng mga sundalo. Lumala ang tensyon nang lumapit din ang mga sundalong Iraqi upang pigilan ang pagtawid ng mga sibilyan. Alam ni na Archie na makukulong sila pero hindi sila papayag na iwan ang mga pamilyang buong tapang nilang iniligtas. Mamamatay silang lahat kung iiwan natin sila rito. Tulungan muna natin silang makatawid, sigaw ni Chief. Ngunit matigas ang sagot ni Colonel Horn. Hindi kayo pwedeng makialam. May patakaran tayong sinusunod pagkatapos ng gyera. Galit na galit ang colonel at ipinahinto rin niya ang coverage ni Adriana. Samantala, si Troy hirap na sa paghinga habang pinagmamasdan ang mga refugee na nakakulong sa border. Dito na nila ginawa ang kanilang huling hakbang. Nahanap namin ang ginto, biglang sabi ni Archie. Nagulat si Colonel Horn. Agad niyang tiningnan si Archie na inilabas ang ebidensya ng kanilang natuklasan. Pati si Adriana ay namangha sa nakita. Ituturo namin kung nasaan ang ginto kapalit ng kaligtasan ng mga sibilyan, dagdag ni Archie. Lumapit siya kay Colonel Horn. Seryoso at matigas ang boses. Sila ang tumulong sa amin para hanapin ang ginto. May usapan kaming tutulungan silang makalaya. Tulungan mo sila. Ibalik mo ang mga ginto at siguradong magkakaroon ka ng medalya pagkatapos nito, pakiusap ni Archie. Nag-isip sandali si Horn saka lumapit sa pinuno ng mga sundalong Iraqi. Matapos ang maikling pag-uusap, bumukas ang checkpoint. Isa-isang tumawid ang mga refugees sa border. Habang pinapanood nilang ligtas na nakalampas ang mga pamilyang kanilang iniligtas, baka sa mga mata ni na Archie, Chief at Troy ang tuwang hindi kayang palitan ng kahit anong ginto. Sa huli, sina Major Archie Gates, Sergeant Troy Barlow at Chief Elgin ay na-discharge sa kaso salamat sa matapang na pag-uulat ni Adriana Cruz. Si Troy Barlow ay nagtayo ng sariling carpet company sa California. Si Chief Elgin ay iniwan ang kanyang trabaho sa airport at sumama kay Archie sa isang bagong misyon. At si Archie Gates ay naging military consultant sa Hollywood. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa ginto, kundi tungkol sa katapangan, sakripisyo at pagpili ng tama sa kabila ng lahat. Binalik ng Iraq ang mga ginto sa Kuwait, pero sinasabing may mga kulang ito. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.